Magandang gabi po. Ako si Roldan. May ibabahagi sana akong kwento na nangyari noong 1993 sa probinsya namin. Totoong karanasan ito at hanggang ngayon kapag naaalala ko, kinikilabutan pa rin ako. Sana ay maibahagi mo ito sa iyong mga taga-subaybay. Noong taong 1993, 22 anyos pa lang ako noon. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na talyer sa may bayan. At dahil malayo ang inuuwian ko, madalas ay hating gabi na ako makauwi kasama ang mga kaibigan ko. Ang mga kasama ko noon ay sina Angelo, Manny, Lito at Baste. Kaming lima ang laging magkakasama sa lakaran. Isang gabi, matapos ang aming overtime sa talyera, nakaramdam kami ng matinding gutom. Pare, parang gusto ko ng barbecue sabi ni Angelo habang nagpupunas ng mantsa ng langis sa kamay. Sumagot naman si Manny. Saan naman tayo makakahanap ng barbecue sa ganitong oras? Alas 11 na ng gabi. Sarado na ang mga tindahan sa palengke. Naglakad-lakad kami sa kahabaan ng madilim na kalsada sa gilid ng tulay. Doon namin napansin ang isang maliit na kariton na may usok at amoy ng inihaw na karne. Nagkatinginan kaming lima. Nakapagtataka dahil wala namang nagtitinda doon tuwing gabi. Sa pagkakaalam namin ayun may tindahan pa pala doon sa tapat ng malaking puno ng akasya. Turo ni Lito sa isang maliit na liwanag mula sa gasera. Lumapit kami sa pwesto. Dalawa silang nagtitinda. Isang matandang babae na nakayuko at isang batang babae na siguro ay nasa 12 taong gulang lang. Kakaiba sa kanila, hindi sila nagsasalita at tila napakaputla ng kanilang balat sa ilalim ng malamlam na ilaw. Aling tindera, magkano po tong stick ng barbecue nyo? Tanong ni Basdi habang sumisilip sa mga nakahanay na karne. Hindi sumagot ang matanda. Turo lang siya ng turo sa mga stick. Ang karne ay mapula-pula at tila sariwang-sariwa pa. Hindi tulad ng karaniwang nabibili na may timpla na ng toyo at kalamansi. Ang weird naman ng mga to. Roldan, tignan mo yung karne. Parang hindi baboy. Parang masyadong malaki ang hibla. Hayaan mo na. Gutom lang yan, Angelo. Sagot ko. Kahit na nakakaramdam na rin ako ng kakaibang kaba. Ale, pabili nga po ng 10 stick. Habang iniihaw ng matanda ang barbecue, walang usok na lumalabas na mabango. Ang amoy ay malansa, parang dugong natuyo na naiinitan. Ang batang babae naman ay nakatitig lang sa amin, partikular kay Lito. Hindi siya kumukurapat, ang itim ng kanyang mga mata ay parang mas malaki kaysa sa normal. Bakit pa ganyan makatingin ng batang to? Parang may balak kainin ako Napakamot lang ng ulo si Lito. Hayaan nyo na, baka pakod lang sila. Pero pansinin nyo, wala silang dalang kanin o sausawan sa barbecue lang. Nang maluto ang barbecue, iniabot ito ng matanda sa amin. Malamig ang kanyang kamay nang madikit ito sa palad ko. Wala siyang imik, tumango lang siya. Nagbayad kami at nagsimulang maglakad palayo habang kumakain. Unang kumagat si Baste. Bigla siyang huminto at nandiri at dinura ang kinain niya. Ano to? Lasang kalawang na ewan. At tignan nyo, parang may buhok na kasama sa loob ng karne. Napatigil kaming lahat. Binuksan ni Manny ang kanyang flashlight at itinutok sa hawak naming barbecue. Halos masuka kaming lahat sa nakita namin. Ang karne ay hindi baboy. May mga bahagi itong parang balat ng tao. At ang sinasabi ni Basti na buhok ay mahaba at maitim na hibla na nakabaon sa loob ng laman. Roldan, bumalik tayo. Lokohan to Galit na sabi ni Angelo. Tumakbo kami pabalik sa tapat ng puno ng akasya kung saan kami bumili kanina. Pero laking gulat namin dahil pagdating namin doon, wala na ang kariton. Wala na ang usok
at ang tanging naroroon lang ay ang amoy ng lansa at isang tumpok ng mga buto na parang galing sa hayop o tao na sadyang kinalas-kalas. Nasaan na sila? Wala pang 1 minuto tayo nakakalayo ah. Maya-maya, biglang may narinig kaming tunog mula sa itaas ng puno ng akasya. Isang malakas na pagaspas ng pakpak, pero hindi ito tunog ng ibon na. Parang tunog ng malapad na balat na hinahampas sa hangin na. Tumingala kayo! Sabi ni Baste habang nanginginig ang boses. Doon namin nakita ang 2 nilalang na nakalambitin sa sanga ng puno. Ang matanda at ang bata kanina. Pero hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang katawan ay putol sa bewang at may malalapad na pakpak na parang sa paniki. Ang kanilang dila ay mahaba at tila naghahanap ng biktima. Tumakbo na tayo! Takbo, Angelo! Manny! Huwag kayong lilingon! Mabilis kami nagtatatakbo sa madilim na kalsada. Dinig na dinig namin ang huni ng mga ito. Isang matinis na pagkatiktik na tila ba tinatawag kami. Alam namin sa probinsya na kapag malakas ang tunog, malayo pa sila. Pero ang naririnig namin ay mahina lang. Ibig sabihin na sa likuran lang namin sila o nasa taas mismo. Dito tayo sa Mesapa. Hindi sila makakatawid sa tubig. Sabi ni Manny. Habang tumatakbo kami, naramdaman ni Lito na may humablot sa balikat niya. Roldan, tulong! Sigaw niya. Nakita ko ang mahahabang kuko ng batang aswang na bumaon sa damit ni Lito. Agad na kumuha ng malaking bato si Angelo at ibinato ito sa nilalang. Tumama ito sa pakpak ng bata na naging sanhi ng pagtili nito ng napakatindi. Isang tunog na hindi galing sa tao talaga. Nabitawan niya si Lito at mabilis kaming tumalon sa mababaw na bahagi ng sapa. Doon kami huminto. Hinihingal at basang-basa sa tubig. Ang 2 nilalang ay nananatili sa pampang. Hindi sila lumalapit sa tubig pero ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit habang nakatingin sa amin. Anong gagawin natin, Manny? Hindi tayo pwedeng manatili dito hanggang umaga. Sabi ni Baste habang halos maiyak na sa takot. Roldan, tingnan mo yung matanda. Bulong ni Angelo. May hawak siyang itak. Dagdag pa niya. Napansin ko nga na ang matanda ay may hawak na kalawanging itak na ginamit niya kanina sa paghiwa ng barbecue. Sinimulan niyang kaskasin ng itak sa bato sa may pampang na lumilikha ng nakakangilong tunog. Hindi sila aalis. Hinihintay tayong umahon. Sabi ni Lito. Nanatili kami nakababad sa gitna ng sapa habang ang mag-inang aswang ay nakabantay sa pampang. Ramdam namin ang lamig ng tubig na tumatagos sa aming mga buto. Pero mas nangingibabaw ang takot na baka sa isang iglap ay lumipad sila at sagpangin kami. Roldan, anong oras na ba? Bakit parang hindi tumatakbo ang oras? Tanong ni Angelo habang pilit na pinapatigas ang kanyang nanginginig na tuhod. Tinignan ko ang relos ko. Pero dahil nabasa ito sa sapa, tumigil ang mga kamay nito sa 12:00 ng hating gabi. Hindi ko alam, Angelo pero kailangan natin makaisip ng paraan. Hindi tayo pwede manatili dito hanggang mag-umaga. Baka mamatay tayo sa ginaw. Napansin ni Manny na ang matandang aswang ay unti-unting lumalapit sa gilid ng tubig. Pero parang may hindi nakikitang harang na pumipigil sa kanya. Tingnan nyo, ayaw talaga nilang mabasa. Kamusta yung balikat mo? Masakit, Manny. Parang kumikirot at mainit ang pakiramdam. Sagot ni Lito na namumutla sa takot at sakit. Biglang nagsalita ang matandang aswang sa isang boses na parang pinagsamang huni ng tuko at boses ng taong galing sa hukay. Ibigay nyo na sa akin na ang sugatan na at ang iba sa inyo ay makakaalis na. Nagkatinginan kaming apat. Hindi namin pwedeng iwan si Lito. Huwag kayong makikinig, Baste, Angelo. Huwag kayong bibigay.
Mag-inang demonyo kayo. Hindi namin ibibigay ang kaibigan namin. Dahil sa galit ko, kumuha ako ng putik at bato sa ilalim ng sapa at ibinato sa kanila. Tinamaan siya sa muka at doon ay naglabas siya ng isang nakakangilong sigaw. Ang batang aswang naman ay nagsimulang magpaikot-ikot sa itaas namin. Lumilipad ng mababa at sinusubukang abutin ng aming mga ulo gamit ang kanyang matatalas na kuko. Yumuko kayo, Basti! Dapa! Mabilis na dumapa si Basti kaya bahagyang sumabit ang kuko ng bata sa kanyang likuran na napunit agad na parang papel. Roldan, yung asin! May dala ka bang asin? Biglang naalala ni Manny. Wala akong dalang asin, pero may dala akong lighter. At ang talyer na pinagalingan natin, may mga basahan ako sa bag na may konting gas. Naalala ko bigla ang bag na dala ko na nakasukbit pa rin sa likod ko. Agad kong binuksan ang bag at kinuha ang mga basahan. Ginamit namin na panlinis ng makina kanina. Amoy na amoy pa ang krudo at gaas nito. Angelo, tulungan mo ko. Talasan mo ang tingin mo sa batang aswang. Itinali ko ang mga basahan sa dulo ng isang mahabang sanga na naanod sa sapa. Inilabas ko ang aking lighter. Sa isang pitik, nagliyabang sulo sa dilim ng gabi. Ang apoy na iyon ang nagsilbing pag-asa namin. Halika kayo rito! Subukan niyo kaming lapitan! Hamon ko sa mga aswang. Ang matandang aswang ay napaurong nang makita ang apoy. Ang mga aswang, kahit gaano katapang sa dilim, ay takot sa apoy dahil alam nilang kaya silang sunugin ito. Lito, Manny, Basti, dahan-dahan tayong maglakad pa ibaba ng sapa. Huwag tayong aahon hanggat hindi natin natatanaw ang mga ilaw ng kalsada sa kabila. Habang naglalakad kami sa gitna ng sapa, sumasabay sa amin ang dalawang nilalang sa may pampang. Ang matanda ay naglalakad sa lupa habang ang bata ay palipad-lipad sa mga sanga ng puno. Ang kanilang mga mata ay parang mga baga ng sigarilyo sa dilim, pula at nagmamasida. Rodan, tingnan mo yung bata. Parang may kinakain siya. Bulong ni Baste. Nang itutok ni Manny ang flashlight, nakita naming kinakain ng batang aswang ang isa sa mga barbecue na tinapon namin kanina. Pero sa liwanag ng flashlight, malinaw na namin itong nakita. Hindi iyon karne ng hayop. Mukha itong daliri ng tao na binalot sa taba. Diyos ko, mga tao ang pinatay nila, sabi ni Angelo habang nasusuka na naman. Biglang tumigil ang matandang aswang sa paglalakad. Tumingala siya sa langit at naglabas ng isang mahabang alulong. Hindi nagtagal, may narinig kaming sagot na alulong mula sa malayong bahagi ng gubat. May kasama pa sila! Roldan, marami sila! Sigaw ni Lito na nagsisimula ng magpanik. Huwag kayong hihinto! Takbo na! Kahit nasa tubig tayo, bilisan niyo ang paglalakad! Utos ko. Habang nagmamadali kami, nararamdaman namin ang pagyanig ng mga dahon sa paligid. Hindi lang dalawa, kundi tila isang buong pamilya ng aswang ang nagtitipon sa paligid ng sapa. Nakita na namin ang mga anino ng nilalang, nagtatalunan sa mga puno. Manny, yung flashlight mo, huwag mong papatayin, sabi ni Angelo. Pero sa kasamaang palad, dahil sa kalumaan ng baterya, nagsimulang kumurap-kurap ang ilaw ni Manny. Roldan, mauubos na yata ang baterya. Mamamatay na ang ilaw. Kasabay ng pagpatay ng flashlight ay ang muling paglusob ng batang aswang. Sa pagkakataong to, hindi lang siya basta lumilipad. Bumulusok siya diretso kay Baste. Baste! Sa likod mo! Sigaw ko habang winawasiwas ang sulong may apoy. Nasunog ang dulo ng buhok ng batang aswang kaya napaurong ito. Pero ang matandang aswang ay nakahanap ng pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang mahabang dila para puluputan ang binti ni Manny. Tulong, Roldan! Angelo, hinihila ako! Hiyaw ni Manny habang pilit siyang hinihila ng aswang paahon sa pangpang. Agad na sumugod si Angelo at tinaga ang dila ng nilalang gamit ang kanyang maliit na kutsilyo na laging dala sa talyera. Isang itim na dugo ang bumulwak
at ang matanda ay nagbitaw ng mahabang paghagulgol na sakit. Aahon na tayo! Doon sa may malaking bato malapit na ang kalsada! Sigaw ko. Pag-ahon namin, hindi pa rin kami tinigilan. Kahit sugatan ng matanda, mas naging agresibo ang bata. Pero bago pa sila muling makalapit, may narinig kaming tunog ng makina ng sasakyan. Isang lumang jeep na may malakas na busina ang paparating sa kalsada. Para po! Para! Tulong! Sabay-sabay naming sigaw. Huminto ang jeep. Ang driver ay isang matandang lalaki na may dalang disabog. Pagkakita niya sa amin na basang-basa at sugatan, at pagkakita niya sa mga aninong mabilis na nagtatago sa dilim, alam niya na ang nagaganap. Sakay na, dali! Mga aswang ang mga yan! Sigaw ng matandang driver. Mabilis kami nagsampahan sa jeep. Habang umaandar ang sasakyan, lumingon ako sa likod. Nakita ko ang mag-inang tindera ng barbecue na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang matanda ay hawak ang kanyang sugatang dila at ang bata naman ay nakatitig sa amin ng masama. Unti-unti silang naglaho sa dilim habang lumalayo ang jeep. Ligtas na ba tayo? Tanong ni Lito habang hinihingal. Hindi ko alam, pero sa ngayon oo. Maya-maya tumingin sa amin ang driver sa rear view mirror. Saan kayo nanggaling? Hindi nyo ba alam ang lugar na yan ay teritoryo ng pamilya ni na Aling Maring? Sila mga tinderang hindi nawawala ng tinda. Pero walang bumibili na taga rito dahil alam namin kung anong klaseng karne ang inahain nila. Sino po si Aling Maring? Siya ang pinuno ng aswang dito at ang batang kasama niya apo niya yon na sinasanay niyang mangaso. Paliwanag ng matanda. Nakarating kami sa bayan at agad naming dinala si Lito sa isang albularyo dahil ang sugat niya ay nagsisimula ng mangitim at ang amoy na nabubulok na karne. Kahit ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Sabi ng albularyo, mabuti at hindi nyo kinain ang barbecue na yon, Roldan. Dahil kapag nakain nyo yon, magiging kauri nyo sila. Unti-unti kayong magbabago at maghahanap din ng laman ng tao. Habang ginagamot si Lito, narinig namin ang isang kaluskos sa bubungan ng bahay ng albularyo. Isang pamilyar na tunog. Nagkatinginan kaming 5. Hindi pa sila sumusuko. Sinundan nila kami hanggang dito sa bayan. Dahil doon, Mr. Narrator, lalong bumigat ang pakiramdam sa loob ng bahay ng albularyo na si Mang Isko. Ang amoy ng insenso at luyang dilaw ay humahalo sa malansang amoy na nanggagaling sa labas. Alam naming hindi lang basta pananakot ang ginagawa nila. Nandyan sila sa taas, naghihintay ng pagkakataon na. Lito, huwag kang pipikit! Manatili kang gising! Sigaw ni Manny habang pinapaypayan si Lito na tila ba nagdidiliryo na. Ang pawis ni Lito ay malagkit at kulay abuhin na, marumi. Isang sinyalis na ang kamandag ng kuko ng aswang ay kumakalat na sa kanyang dugo. Si Mang Isko ay mabilis na kumilos. Kumuha siya ng isang bote ng langis na may ugat ng halaman at ibinuhos ito sa paligid ng mga bintana at pinto. Kayong tatlo, kumuha kayo ng walis tingting at baliktarin nyo sa bawat sulok. Ikaw naman, bantayan mo ang bintana sa kusina. Utos ng matanda sa amin. Maya-maya biglang isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa taas. Parang may bumagsak na sako ng bigas, pero alam naming mabigat na katawan iyon. Sumunod ang tunog ng mga kuko na kumakalkal. Ibigay nyo ang lalaki. Akin ang lalaki. Boses iyon ng matandang babae, ang tindera ng barbecue. Pero ngayon ay mas malat ang boses at nakakapatindig balahibo. Hindi nyo siya makukuha. Lumayas kayo dito, Maring. Hindi nyo siya makukuha, Maring. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Sigaw ng albularyo habang winawasiwas ang kanyang tungkod na gawa sa kahoy ng kulasisi. Biglang nawasak ang bahagi ng kisame. Lumabas doon ang ulo ng batang babae.
ang apo ni Maring. Pero hindi na ito ang bata nakita namin sa kalsada. Ang kanyang panga ay nakalaylay, puno ng matatalas na ngipin, at ang kanyang mga mata ay parang 2 bolang apoy sa dilima. "Angelo! Yung itak!" sigaw ko. Agad na hinablot ni Angelo ang itak na nakasabit sa dingding ni Mang Isko. Pero bago pa siya makalapit, mabilis na bumaba ang bata mula sa kisame. Nakalambitin ang kanyang bituka at ang itaas na bahagi lang ang kanyang katawan ang gumagalaw sa hangin. Humampas ang kanyang mahabang buhok na parang latigo at tumama sa braso ni Baste. "Aray ko! Hayop ka!" hiyaw ni Baste habang pilit na umiiwas. "Roldan, tulungan mo ko rito sa pinto!" tawag naman ni Manny. Ang matandang aswang naman ay sinusubukang gibain ang pintuan sa harap. Ang lakas niya ay hindi pang tao talaga. Ang makapal na kahoy ay nagsimula ng maglamat. Doon ko napatunayan na totoo nga ang kwento ng matatanda. Ang lakas ng isang aswang ay parang lakas ng 10 lalaki kapag gutom sila. Kumuha ako ng isang bote ng suka na may sili na nakita ko sa mesa at binato ito sa batang aswang na nakalambitin sa kisame. Tumama ang suka sa mukha nito. Naglabas ang bata ng isang tili na halos bumasag sa aming mga eardrum. Umusok ang kanyang balat dahil sa asim at ang anghang ng suka. "Ngayon na, Angelo! Tagain mo!" utos ko naman. Buong lakas na winasiwas ni Angelo ang itak, pero mabilis na nakailag ang bata at muling umakyat sa butas ng kisame. Pero hindi pa kami nakakahinga ng maluwag nang biglang gumuho ang pintuan sa harap. Pumasok si Aling Maring. Ang kanyang anyo ay mas nakakasindak kaysa kanina. Ang kanyang balat ay tila balat ng ahas na nagbabakbak, at ang kanyang kuko ay mahaba pa sa daliri ng tao. "Ibigay niyo sa akin ang isang yan," angil niya habang tumutulo ang malapot na laway sa may sahiga. Hinarap siya ni Mang Isko. "Maring, huling babala ko na ito. Kapag hindi ka umalis, gagamitan kita ng nakamamatay na pangontra." Tumawa ang matanda. Isang tawa na parang tuyong daon na kinakalos. "Wala ka magagawa, Isko. Gutom ang aking apo. Kailangan namin na sariwang atay." Maya-maya, biglang sumugod si Aling Maring kay Mang Isko. Sa bilis ng pangyayari, hindi namin namalayan na nakalapit na siya. Pero bago pa siya makadapo sa matanda, binuhos ni Mang Isko ang isang maliit na sisidlan na puno ng bainga o asina na hinaluan ng abo ng palapa ng nyug na pinagpala at binasbasan na. Isinaboy ito ni Mang Isko sa dibdib ng nilalang. Isang nakakakilabot na sigaw ang namayani sa buong bahay. Ang bahagi ng katawan ni Maring na natamaan ng asin at ng abo ay tila nalulusaw at nagbabaga. Napaatras siya palabas ng pinto habang ang kanyang apo ay sumusunod sa kanya. Tila natatakot din sa ginagawa ni Mang Isko. "Hindi pa tayo tapos. Babalik kami. Susundan namin kayo kahit sa panaginip. Tandaan niyo yan." Banta ni Maring bago siya tuluyang lumipad pa itaas at naglaho sa kadiliman ng gubat. Natahimik ang paligid. Maliban sa mabigat na baghinga naming 5, si Lito naman ay tuluyan ng nawalan ng malay, pero ang pangingitim ng kanyang sugat ay tumigil na. Mr. Narrator, akala namin ay tapos na ang lahat ng gabing yon. Pero nang tignan ni Mang Isko ang sugat ni Lito, napapailing siya. "Bakit po, Mang Isko? Ligtas na ba si Lito o hindi pa?" tanong ni Manny. Tumingin sa amin ng albularyo ng may lungkot sa mga mata. "Napaalis natin sila, pero naiwan ang binhi sa loob ni Lito. Kapag hindi natin nahanap ang pinagmulan ng kanilang barbecue, sa loob ng 3 araw, si Lito mismo ang magiging tulad nila." Nagkatinginan kami ni na Angelo at Baste. Alam namin kailangan namin bumalik sa lugar kung saan namin sila unang nakita, sa ilalim ng punong akasya sa may tulay.
Doon nagsimula ang matinding panganib dahil kailangan naming pasukin ang teritoryo nila para iligtas ang kaibigan namin. Kahit nanginginig ang mga tuhod namin, wala kaming pagpipilian. Sabi ni Mang Isko, ang lason sa katawan ni Lito ay hindi basta-basta gagaling. Kailangan naming mahanap ang punong ugat o ang pinagkukunan nila ng karne para masunog ito at maputol ang sumpa. Madaling araw na noon, bandang 3:00, nang bumalik kaming apat ni na Angelo, Manny at Baste sa tulay na yon. Bitbit namin ang mga sulo na gawa sa kawayan at bote ng gas, pati na rin ang mga itak na hiniram namin kay Mang Isko. Roldan, sigurado ka ba rito? Parang mas lalong tumahimik ang paligid ngayon Tanong ni Baste habang palingon-lingon. Kailangan natin itong gawin para kay Lito, Baste. Kung hindi, bukas ng gabi baka tayo na ang unang kainin yan kapag nagbago ang anyo niya. Sagot ko habang mahigpit ang hawak sa sulo. Nakarating kami sa tapat ng dambuhalang puno ng akasya. Sa dilim, ang mga sanga nito ay parang mga higanting kamay na gustong sumunggab sa amin. Ang amoy ng lansa ay mas matindi kaysa kanina. Amoy ng nabubulok na basura na hinaluan ng sariwang dugo. Parang ganun, masyadong masakit sa ilong. Roldan, tignan mo yung lupa sa ilalim ng puno. Tawag ni Angelo. Itinutok namin ang mga sulo sa ugat ng puno. May nakita kaming mga butas pero hindi ito butas ng daga o ahas. Malaking hukay ito na tila ba may hinila papasok sa ilalim ng lupa. Nakita rin namin ang mga tirang stick ng barbecue. At meron pa ito bahid ng sariwang dugo. Dito nila tinatago ang mga biktima nila. Dito yata sila kumukuha ng karne. Sinundan namin ang bakas ng kaladkad sa lupa hanggang sa makarating kami sa isang liblib na bahagi sa likod ng malaking bato malapit sa pangpang ng ilog. Doon namin nakita ang isang dampa na gawa sa nabulok na kawayan at nipa. Walang ilaw sa loob pero may naririnig kaming tunog na parang may kinakatay. Angelo, dahan-dahan lang. Senyas ko sa kanya. Sumilip kami sa siwang ng dinding. Halos lumabas ang puso ko sa dibdib sa aking nakita. Sa loob ng dampa, nakita namin ang matandang si Aling Maring at ang kanyang apo. Pero hindi na sila lumilipad. Nakaupo sila sa may sahiga at sa harap nila ay ang kariton ng barbecue na nakita namin kanina. Ang bata ay may hawak na braso ng tao at parang tila kinuha lang kanina lang. Gamit ang kanyang matatalas na ngipin, tinapyas niya ang laman nito at tinusok sa mga istik ng kawayan. Ang matanda naman ay nagpahid ng isang itim na likido sa mga karne. Ang sumpa na nagpapanatili sa lasa nito para sa kanilang kauri. Roldan, yung bag ni Lando. Bulong ni Baste habang tinuturo ang isang basag na backpack sa may sulok. Si Lando ay isang trabahador sa kabilang baryo na nawala noong nakaraang linggo. Diyos ko, ginawa nilang barbecue ang mga nawawalang tao rito. Sabi ni Angelo na nanginginig ang boses. Maya-maya biglang tumigil ang matanda sa paghiwa. Itinaas niya ang kanyang ilong at pumatlang sa hangin. Amoy pawis. Amoy ng mga lalaki galing sa tubig. Angil ni Aling Maring. Takbo na! Agad kong sigaw nang lumingon ang bata sa direksyon ng aming siwang. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Inihagis namin ang mga dalang sulo sa bubungan ng dampa. Dahil gawa ito sa tuyong nipa at kawayan, mabilis na lamang itong nagliyaba. Mamatay kayo sa apoy, mga hayop kayo! Sigaw ni Baste habang naghahagis pa ng bote ng gaas. Isang matinding tili ang lumabas mula sa loob ng dampa. Lumabas ang batang aswang na nagbabaga ang buhok. Mabilis siyang lumipad. Pero dahil sa bigat ng kinain niya at sa pinsala ng apoy,
hindi siya makalipad ng diretso. Roldan! Si Maring! Lalabas siya! Babala ni Angelo. Bumukas ang pinto ng dampa at lumabas ang matanda. Hawak ang kanyang kalawanging itak. Ang kanyang muka ay puno ng uling at galit. Susunugin niyo ang aming tahanan? Kakainin ko ang inyong mga pusa! Sigaw nito. Sumugod si Aling Maring sa amin ng napakabilis. Pero handa si Angelo. Gamit ang itak na hiniram niya kay Mang Isko na binasbasan ng binditadong tubig, sinalubong niya ng taga ang matanda. Nag-apoy ang pagtama ng kanilang mga sandata. Sa lakas ng impact, napaatras si Angelo. At dito na ako sumingit. Kumuha ako ng isang supot ng asina na ibinigay sa akin ni Mang Isko bago kami umalis at sinaboy ito sa muka ni Aling Maringa. Napasigaw ang matanda, napahawak ang matanda sa kanyang mga mata. Ang aking paningin! Wala akong makita, mga salbahe kayo! Ngayon naman Baste, tulungan niyo ako rito! Pinagtulungan naming itulak ang matanda pabalik sa nagliliyab na dampa. Kahit malakas siya, dahil hindi siya makakita at puno ng asin ang kanyang balat, nagawa naming itulak siya sa gitna ng apoy. Ang mga sigaw niya ay hindi na parang tao. Parang sunog ito ng bakal na kinakalo sa semento. Napanood namin gumuho ang dampa kasama ang matandang aswang at ang kanilang mga paninda. Ang batang aswang na naman ay nakita naming lumipad palayo patungo sa madilim na bundok. Sugatan at umiiyak. Pinapanood namin ang apoy na unti-unting tumupok sa lahat. Hindi ko alam kung nagawa natin na tapusin si Aling Maring. Pero kailangan natin bumalik kay Lito. Sagot ko rito. Nang makabalik kami sa bahay ni Mang Isko, laking gulat namin dahil gising na si Lito. Ang pangingitim ng kanyang sugat ay nawala na ng tuluyan at wala ng bakas. At ang kanyang kulay ng balat ay bumalik na sa normal. Akala namin ay doon na matatapos ang lahat na naligtas na kami dahil napatay namin si Aling Maring at nasunog ang kanilang pwesto. Salamat mga pre ha. Kala ko talaga katapusan ko na. Sabi ni Lito. Habang iniinom ang pinakulo ang gamot ni Mang Isko. Pero habang nagpapahinga kami sa balkonahin ni Mang Isko, bago sumikat ang araw, napansin ni Manny ang isang bagay sa kalsada. Isang maliit na kariton na may usok. Dahan-dahang dumadaan sa harap ng bahay. Ang nagtutulak nito ay isang batang babae na may balot ang mukha ng itim na tela. Tumigil ang kariton sa harap namin. Tumingin ang bata, ang apo ni Aling Maring. Itinaas niya ang isang stick ng barbecue at tinuro sa amin bago siya dahan-dahang naglaho sa hamog ng umaga. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing yon na sinubukan namin bumalik sa normal na buhay sa talyera. Pero tila may nagbago sa aming magkakaibigan. Si Lito na dating pinakamakulit sa aming lima ay naging tahimik. Madalas siyang nakatulala at tila lagi may malalim na iniisip. Isang gabi, naisipan namin mag-inuman sa likod ng talyera para ipagdiwang ang paggaling ni Lito. Bumili si Baste ng alak habang si Manny naman ay naglabas ng mga pulutan. Si Angelo ang nakatoka sa pag-aasikaso ng baso, kumbaga tanggero. O Lito, uminom ka muna para naman bumalik yung sigla mo. Alok ni Angelo habang inaambot ang baso. Tumangulang si Lito at uminom, pero napansin ko na hindi siya humahawak sa mga pagkain na nasa mesa. Ang dala namin chichirya at karning lata ay hindi niya ginagalaw. Pare, bakit ayaw mo kumain? Masarap tong luto ni Manny oh. Tanong ko sa kanya. Tumingin si Lito sa akin dahil ang mga mata niya ay parang may kakaibang kinang, hindi tulad ng dati. Roldan, hindi ko alam pero parang wala akong panlasa sa mga pagkain yan. Parang to yung karton ng pakiramdam ko sa lalamunan ko. Sabi niya. Habang nagpapatuloy ang aming inuman, biglang may naamoy kaming pamilyar.
Isang malansang amoy na humahalo sa usok ng gabing yon. At mula sa madilim na bahagi ng kalsada sa labas ng talyera, nakita namin ang anino ng isang batang babae na naglalakad. May dala siyang basket. Tumigil ang bata sa tapat ng aming bakod. "Barbecue! Bili na kayo ng barbecue. Baka gusto nyo." Sabi niya. Napatayo kaming apat ni na Angelo, Manny at Baste. Hinablot agad ni Angelo ang wrench sa ibabaw ng mesa. "Ikaw na naman! Lumayas ka rito!" sigaw niya. Pero ang bata ay hindi natakot. Ngumiti lang siya sa amin. Isang ngiting punong-puno ng matatalas na ngipin at iniwan ang basket sa tapat ng gate bago mabilis na tumakbo patungo sa kadiliman. "Huwag niyong lalapitan yan!" Babala ko sa kanila. Pero bago pa kami makakilos, mabilis na tumayo si Lito. Parang wala siya sa kanyang sarili. Naglakad siya palapit sa gate at kinuha ang basket. "Lito, ibigay mo yan dito. Itapon natin yan," sabi naman ni Manny. Humarap sa amin si Lito. Doon namin nakita ang nakakakilabot na pagbabago. Ang kanyang mga kuko ay nagsisimula ng humaba at ang kanyang balat ay nagiging kulay abo na rin. Maputla kumbaga katulad ng balat ni Aling Maringa. "Roldan, Angelo, ang bango na ito," bulong ni Lito. Binuksan niya ang basket. Puno ito ng mga inihaw na barbecue na gawa sa maputlang karne. Kumuha siya ng isa at mabilis na kinagat ito. Hindi siya nandidiri, sa halip ay tila nasasarapan siya habang ninunguya ang laman na may kasama pang buhok at dugo. "Lito, itigil mo yan. Kaibigan mo kami," sabi ni Basti na halos maiyak. Tumingin sa amin si Lito pero hindi na si Lito ang nakita namin. Ang kanyang panga ay lumaylay na rin at ang kanyang mga mata ay naging pula na parang baga. "Salamat sa pagliligtas sa akin. Pero gutom na ako eh," sabi ni Lito. Sa isang iglap, tumalon si Lito sa pader ng talyer at mabilis na tumakbo patungo sa gubat. Dala ang basket ng barbecue. Sinubukan naming habulin siya pero napakabilis niya na. Nawala siya sa dilim kasabay ng tunog ng pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng mga puno. Doon natapos ang aming pagkakaibigan. Kinabukasan, nalaman namin na may natagpo ang bangkay sa kabilang baryo. Isang lalaki na nawawala ang atay at puso. Alam naming si Lito ang may gawa noon. Simula noon, kapag hating gabi at nakaririnig kami ng tik-tik sa may bubungan, hindi na kami lumalabas. Alam namin na isa sa mga aswang na iyon ay dati naming kaibigan, na ngayon ay nagtitinda na rin ng barbecue sa mga liblib na kalsada ng aming probinsya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang huling tingin ni Lito sa amin. Ang tingin ng isang nilalang na mas pinili ang lasa ng laman kaysa sa halaga ng pagkakaibigan. Iyan ang aking kwento. Hanggang ngayon,